Ang pakiramdam daw, parang isang kandila na unti-unting nauupos. Yan ang naranasan noon ni Maribel dahil sa kanyang sakit na pancreatic cancer. Ang sakit ko kasi ay pancreatic cancer. Isa sa mga, sabi nga delikadong sakit. Iba't ibang hirap ang naranasan ni Maribel sa kanyang sakit. Ang nararamdaman mo kasing sakit parang may ulcer ka lang. Masakit ang tiyan mo palagi na parang akala mo gutom ka palagi, mahapdi. Pag nakahiga ka, sobrang sakit. Madalas nakakailang hakbang pa lang ako para na akong matanda na hinihingal. Kaya naman ang kanyang mister, ayun, sobra ang pag-aalala at pag-aalaga sa kanya. Nandun yung asawa ko bilang support sa akin sa sakit ko. Napakalaking halaga. Kasi kung wala siya, ewan ko kung nasaan ako ngayon, kung ano ako ngayon, o nandito pa ba ako ngayon. Tapos nung tinanong ko sa doctors kung sakaling magpapa-opera pa ako ay gaano katagal ang buhay ko. Ma-assure ba nito na madudugtungan pa ng husto yung buhay ko or mapapahaba pa or sabihin na natin hindi na ako talaga mamamatay. Sabi sa akin ng doktor, 2 years. Pag hindi ka magpa-opera, 6 months. Pag magpa-opera ka, 2 years. Kung 2 years din lang naman ang itatagal ko kahit magpa-opera ako, huwag na lang ako magpa-opera. Pinayon siya ng kanyang doktor na magpa-opera na lamang. Pero hindi pumayag ang mag-asawa sa kadahilanan na bawal sa kanilang relihiyon ang blood transfusion. As Jehovah's Witness, as much as we would like to submit ourselves to surgery, hindi pwede because of the blood transfusion issue. So it's really a dilemma kasi gusto naming magpa-opera siya, pero at the same time, we don't want to compromise Bible principles, no? And Bible laws. At dahil sa pagmamahal ni Mr. kay Maribel, matyaga itong nag-aral, nagsaliksik at tumanap ng alternatibong medisina na makatutulong para kay Mrs. Part ng family, napakalaki. Nakita ko yung asawa ko, grabe yung pagsisikap. Kasi ako suko na Sige, kung ano na lang ang mangyayari, sige. Total, nagawa ko na yung gusto ko. Nakita ko yung asawa ko, gabi, basa siya ng basa ng kung ano-anong books. Kaya naman ang Fiber Health ang isa sa alternatibong medisina na talagang nakatulong sa patuloy na paggaling ni Maribel. Fiber Health, no, at that time when we formulated that, ay nakatulong ng malaki doon sa first approach in reversing heart cancer. Yung formulation ng Fiber Health, naglalabas ang mucoid plaque. Yung mucoid plaque, yun yung mga maiitim na parang nakasemento sa bituka natin na nailalabas, which is very unusually foul odor. No? So, doon nagsimula na, and along the way, we tried to improve the formulation until such time na yung kanyang result is in about 8 to 10 hours time. After taking Fiber Health, the result is already there. Laking benepisyo ang Fiber Health na makatutulong sa iba't ibang klaseng karamdaman, lalo na sa constipation na nagiging sanhi ng colon cancer. Component of Fiber Health, being a formulated product, ay napakarami, no? It contains soluble fibers, insoluble fibers, meron siyang fructo-oligosaccharide, meron siyang billions of good bacteria, and synergistically balanced. At nang dahil sa alternatibong medicine at disiplina ni Maribel, ang kanyang kalusugan ngayon, ayun, cancer-free na siya. Dahil doon ay unti-unti nabuksan yung isip namin, may kinalaman sa alternative treatment. Na kung saan hindi mo na kailangang magpa-opera, hindi mo na kailangang magpa-chemo, ang kailangan lang ay baguhin yung diet mo, baguhin yung pagkain mo, lifestyle mo, at yung tamang gamot, natural na gamot para sa sakit. Maganda nito, naimbitahan siya sa iba't ibang bansa para magbahagi ng kanyang karanasan tungkol sa kalusugan. Sa 25 years nilang pagsasama, hindi nila inakala na aabot pa sa mas masaya at matagal na buhay. Hindi lang basta 25 years ng pagiging mag-asawa, kundi 25 years ng pagmamahalan. I love her so much. Ito ay mabibili sa Mercury Drug at all leading drugstore nationwide.